Punta na tayo sa ating topic. So ano po yung ating napag-aralan last Sunday? Ilan love? Ilan ang klase ng love according to the Greeks na inaral sa psychology? Ilan? 8. At yung 8 na yon ay matatagpuan din natin sa Biblia at yun yung pinag-aralan natin previously. Ilang weeks na tayo na nag-aaral. Alin na natapos natin dyan? Tapos na natin yung Eros. Tapos na natin yung Ludus, Phileo, and Pragma. So itong mga, parang kagabi ito yung tinanong, di ba? Kung asawa mo ay hayop, ilan yung nagsabi? Pragma. Di ba? Pragma. Pregnant na mama. So yun daw. So hanggang dito tayo nagtapos. So ngayon, itutuloy natin yung Philotia hanggang agape nawa matapos natin dahil we have only 1 week to go. Okay, so let's bow our head and let's pray. Panginoon, salamat po sa buhay na binibigay mo sa amin. Sa mundong ito na napakagulo at maraming mga kaaway na naglipa na, yung protection mo ang kailangan namin. Kaya patuloy kaming humihingi ng gabay at protection mo, even Lord, as we listen to your word. Surround us with your warring angels, cover us with your blood, all our loved ones and families, and even, Lord, our possessions. Hayaan mo, Panginoon, lagi kaming protected at hayaan mo rin, Lord, ang presence mo kasama namin. And as we listen, speak to us. Marinig talaga namin yung still small voice mo, yung rema mo para sa bawat isa. Hayaan mo, Lord, na maitaas ang pangalan mo sa oras na ito. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. So kung babalikan natin yung pinag-aralan natin, ang Eros, masyadong nabugbog ang mga youth sa Eros tsaka sa Ludus. Tama ba, mga youth? Wala nang youth, di na umattend. Hello, SYP? Wala talaga, absent. SYP? Wala talaga, di sila happy. Nabugbog sila sa Eros tsaka sa Ludus. Pero sa Phileo, last week, nabugbog naman yung mga magkakapatid. Na pag ikaw pala galit sa kapatid mo, pwede kang mapunta ng impyerno. Kaya ang galit mo sa kapatid, nakadepende sa'yo. Kung galit sila sa'yo, huwag kang magalit sa kanila. Dahil kung sila pupunta ng impyerno at pumunta ka rin doon, pagdating doon, nagkita-kita kayo, ano gagawin nyo? Baka mag-walk out si Taning. Ang gugulo nitong magkakapatid na to. Makapag-walk out nga sa impyerno, sa kayo pupunta si Taning. Diba? Pati si Satanas nag-backslide. Grabe naman kayo. Kaya if I were you, kung talagang mahirapan, ipag-pray mo na lang, pero ikaw na nandirito, huwag kang magtanim ng galit sa mga kapatid mo. Magpatawad ka. Sabihin mo, magpatawad ka. Hindi baling galit sila, huwag kang galit. So yun yung topic natin. And then, practical love. Yung practical love, dalawang klase. Yung guided ni Lord na medyo tabu yung relationship. Pero si Ruth at saka si Boaz, ang edad ay higit kalahati. O kalahati ang edad. Ang diferensya ng dalawa. Pero because of that, sinilang ang tagapagligtas si Jesus galing sa lahi nila. Lola ni Jesus, si Ruth, at lolo niya, si Boaz. Pero nung in-apply yun ni Solomon sa kanyang practicality, laglag. So yung word na practical is it depends on the leading of Jesus, the leading of God. So ngayon, ito yung summary ng ating pinag-aralan dito sa tatlo. Pag Eros, ang nararamdaman mo, basta pogi o maganda, kahit walang pera, tamad o masama o gali, okay na. Hello? Alam mo ng tamad. Alam mo ng masama o gali. Alam mo ng walang pera. Basta pogi. Basta gwapo, kabayo pala, tsaka aso. No? Pogi, aso. Basta maganda. Kaya kami, bilang agent sa Manulife, may mga namimit kaming ganyan.
Ang ganda naman, mukha namang mayaman. Bakit iniwan ka? Akala ko ba pag maganda, hahabulin ka na. Ayun pala, pagdating nung araw na magkasama na kayo, hindi sapat ang eros. Hindi pala sapat ang panay ganda at panay kagwapuhan. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag mo ipagmayabang yung wala naman ako may pagmamalaki, kundi mukha lang. Huwag na, huwag na. Huwag na. Hindi yan tatagal pag nagsama kayo. Sa Pileo naman, basta mabait, kahit walang pera, tamad o pangit. Sakit, no? Sorry wala naman dito noon, kaya huwag kayong masaktan. Etong Pileo, yung mabola-bola ka lang, alam mo, ang bait mo, ganda mo, yung binola-bola ka lang, alam niyo, karamihan ng mga babae, hindi naman lahat 99.9%, pag binola-bola, nabobola talaga Uy, alam mo, ang ganda mo. Diba? Kaya nga may mga joke, yung mister, hindi siya pinupuri. Nung sumakay siya ng tricycle, sabi nung tricycle driver, Ma'am, ang ganda mo ngayon. Ala! Every time maalis yung tricycle na yun, binaabangan, ano bang... Kasi nabola Nabola. Okay? So, Pileo yun. Basta lang mabait sa'yo, kahit tamad o pangit. Mga youth, hindi nakakabuhay ito Sa pragma naman, basta kaya kang buhayin kahit pangit o masama ugali. Tingnan nyo, pag mali ang application ng lahat ng ito, sablay Di ba? Yung pragma sana, okay na, mabubuhay ka dyan. Kaso masama ugali niyan. Binubuhay ka nga, binibigyan ka ng pera o pinapakain ka para namang manok, kain na! Pakainin yung mga anak natin, mga sisiw, di ba? So, sa huling topic natin next week, titingnan natin, anong season kailangan mo yung eros? Anong season kailangan mo yung pragma, yung phileo? So, doon tayo mag-e-end next week. So, number 5 na tayo ngayon, di ba? Philotia. Philotia is love for self. Sa ancient Greeks, divided into 2 itong philotia. Merong una, yung pinaka masama, yung narcissism, that is purely selfish and seeks pleasure, fame, and wealth. The other one is the healthy kind of love we give ourselves. So yung una, makasarili talaga ito. Wala siyang pakialam sa iba. Kung makasakit siya, basta masunod niya lang yung gusto niyang pagmamahal sa sarili niya. Philotia is essential for any relationship. Ito yung second part, yung second kind. We can only love others if we truly love ourselves. Ito yung healthy na philotia. Kung hindi mo mahal ang sarili mo, wala kang pagmamahal sa sarili mo, paano mamamahalin ang iba? Ang ikakatuwiran nila, kaya nga ako naghahanap ng magmamahal sa akin kasi hindi ko mahal ang sarili ko. That is selfish. That is narcissism. Kung hindi mo kayang mahalin ang sarili mo, huwag ka nang maghanap ng mamahalin pang iba. Wala kang ibibigay. You cannot give something that you don't have. Hindi mo kayang asikasuhin sarili mong katawan, sarili mong kwarto. Maghahanap ka pa na isa pang katawan? Hello? Ang sabi ng Bible, love your neighbor. Love others as you love yourself. Yan ang utos ng Bible. You cannot love others unless you love yourself. Paano mo ipapakitang mahal mo sarili mo? Of course, naliligo ka araw-araw. Nagtututbrush ka syempre, di ba? Inaayos mo buhay mo, ugali mo, kwarto mo. Lahat ng bagay patungkol sa sarili mo, inaayos mo. Para pag nagkaroon ka ng jowa o partner, hindi lugi. Pragma ang dating. Okay? So sabihin mo sa katabi mo, mahalin mo sarili mo. Hindi ka pwedeng magmahal ng iba kung hindi mo mahal sarili mo. At lugi yung magmamahal sa iyo kung wala kang kapasidad na magmahal din. Lugi. Kumbaga sa negosyo, lugi yan. That's not practical, that's not profitable. Dapat, ang practical is, mahal mo sarili mo, yung magiging partner mo, mahal din niya sarili niya, dahil pag nagsama kayo, magkakaroon kayo ng anak, kaya niyang mag-share ng pagmamahal sa anak niyo. But if not, gulo yan. Kaya sabi mo sa katabi mo, mahalin mo sarili mo. Paano mamahalin ang sarili? May nakita ako sa Facebook ito. Ni-screenshot ko talaga dahil na-shock ako dito Ito.
People should take 7 vacations a year to truly reduce stress, study says. Sabi ko, okay yan maganda yan Kaya lang, nakaka-stress yan sa bulsa. Di ba? Nakaka-stress to sa bulsa dahil 7. Pero kung ang bakasyon mo lang naman dyan lang sa side-side, pwede na. Kami po, last year, ilang beses ako na ER, 4 to 5 times. Kung siya mang buhay ko po, nabawasan na po ng 5. Dahil na-ER ako ilang ulit. At bakit ako na-ER? Because of this. Ang schedule naming bakasyon sa sobrang pagod, hirap ng trabaho namin, hindi lang ako pastor, may negosyo kami. At hindi lang isa. Ilan din. So ngayon, ang required sa amin, nakita na namin ang naranasan, 4 na bakasyon in 1 year. 4. Last year, 2 lang. Nakapag, Taiwan ba tayo, Korea? Taiwan lang and Japan, Hokkaido. Yun lang. So kulang kami ng 2. So yung 2 yun, nakapagbakasyon ako sa emergency room ng 4 na beses, na punuan naman, mas mahal pa. Lugi pa. So kung sana natupad yung 4 na beses, hindi ako na-ER. Hindi ako na-stress ng todo. So yung pagmamahal sa sarili, kasama po yung magbakasyon ka naman. Depende sa kakayanan at sa bigat ng binibitbit mong stress sa buhay. Kung nanay ka, tatay ka, ang dami mong stress sa anak mo, karapatan mong magpahinga paminsan-minsan. Ako sinasuggest ko sa lahat, at least once a year, twice a year, local or international kung kaya mo. Kung hindi, kahit local lang. You need to get out from your common place. Maiba naman ang mundo mo. Kasi required po sa aming mga pastor yung tinatawag na sabbatical leave. Sa mga kasama kong pastor, ang bakasyon po nila 6 months. Can you afford na wala ko dito 6 months? Yung iba, 1 year. 1 year silang wala sa church nila. And sad to say, sa observation ko, yung iba hindi nakabalik. Parang yung church nagsara pa. Imagine mo, ikaw yung pastor, tapos yung church bigla mawawalan ng pastor. Eh di, unti-unti yung miyembro mawawala. Walang transition na naganap. So, yun yung sabbatical leave ng mga pastor, 6 months to 1 year. Lalo na kung 10 years ka na sa ministry para ma-relax yung katawan mo. So, I cannot afford to do that. Kaya, pinrescribe na namin sa sarili yung 4 times a month. Kaya a year. A month, every week. A year. Kaya this year, tulungan nyo kami, Pastor, kailangan mo na magbakasyon. Last year, ganyan, may nagsasabi, Pastor, kailangan nyo na magbakasyon. Kailangan na. So, hindi lang sa akin, sa lahat ng nagpapagod, yung talagang masisipag, nagtatrabaho para sa negosyo nila at pamilya nila, you deserve a vacation. Sige, sabihin mo. Kailangan mo. Para yung utak mo tumino. Pag mainit na ulo mo, inaaway mo na yung mga anak mo lagi, delikado na yan, magbakasyon ka na. So I don't suggest 7 times, at least once or 2. Kung ikaw ay may sarili ng jet at mali-maleta na pera mo, yan, pwede ng 7 times. Okay? Yung self-love o self-care, sabi dito sa Kings, merong nangyari sa buhay ni Elijah. Kagagaling niya lang sa inkwentro sa mga prophet ni Baal at saka ni Asherah. So pinagpapatay niya yon dahil mga demonically possessed. Yung puso ng mga tao ay tumalikod na kay Lord, and then nung nagtagumpay siya, napanumbalik. Yung mga backslider nagbalik kay Lord. Pero papatayin siya ng queen na si Jezebel. And then tumakbo siya from north to south ng Israel. Bagamat di naman ganun kalaki ang Israel, nung biniyahe namin yan, kaya mong biyahin ng 5 hours. So, from north to south, takbo siya. Takbo lang ha. And then, napagod. Napagod siya. Nung siya'y napagod na at nakarating na siya dun sa south, sabi niya kay Lord, sana mamatay na lang ako. Sa sobrang burnout, sa sobrang stress, na-depress. Tinuro ko na to ilang ulit, yung process to depression. Okay? Una, mababurnout ka sa mga ginagawa mo, then yung stress muna, and then acute stress, then burnout,
Then, pag hindi naawat, depression. So, papunta yun. Na-depress itong mama. At pag ang tao na-depress, gusto niya nang mawala na lang. Hindi na siya nag-enjoy sa buhay. So, ang sabi niya, gusto ko na lang mamatay. It is enough now, Lord, take away my life, for I am no better than my fathers. And he lay down and slept under a broom tree. So, natulog na siya, gusto niya nang mamatay. Pag ang depressed ay natulog, ayaw gumising. Pag gising naman, ayaw matulog. Meron bang ganun dito? Ayaw matulog. Pag tulog naman, ayaw gumising. Delikado yan. Isa sa senyales ng depression. Pero, in the midst of depression, dumating yung anghel ni Lord at sabi sa kanya, bumangon ka, kumain. Siyempre, lutong lang ito, special cake to, pancake. And then, kumain siya, and then natulog. And then, nung nakatulog na sapat, ginising uli, kain. Kain, tulog, kain, tulog. Pag kami pumupunta po sa ibang bansa, hindi po kami pasyal ng pasyal. Yung una naming punta ng Phuket, Thailand, 1 week kami doon. Pero yung 3 days ko halos ay tulog lang sa hotel. Punta kami ng Hokkaido last year. So, pag punta doon, aalis tayo, hindi, tutulog lang ako. Alam niyo, masarap matulog sa ibang bansa. Alam niyo yun? Hindi pa, try niyo. Alam niyo kung bakit? Walang aso, natatahol, walang kakatok sa'yo, ma'am, walang magdo-doorbell, walang pastor, may counseling kayo, pa-counsel kami. Wala. Tahimik. So you can sleep as long as you want. Yung isang pastor, nakasama ko din, nagpunta sila ng Taiwan, itong January, kinikwento niya, hindi kami namasyal, hindi kami naglakad-lakad, tulog, tulog, kain, tulog. Alam ba, minsan yan ang kailangan mo, kain, tulog lang. Minsan ha, yung anak ko kain, tulog, ilang taon na eh. Tapon nyo na yan. Minsan lang ha, pag pagod ka na, stress ka na, burnout ka na, kain, tulog, pahinga, kain, tulog. Ito ginawa ni Lord. Akala nyo pag stress ka, depressed ka, spiritual ang solusyon, hindi. Practical ang solusyon. Kain, tulog, pahinga. Sabi mo sa katabi mo, pag pagod ka na, kain, tulog, pahinga. Punta ka sa isang hotel, malapit sa dagat, stay ka lang doon, kain, tulog, pahinga. Ang tawag natin doon, staycation. Pwede yan. So ito yung ginawa ni Lord kay Elijah. Sabi ng Psalm 4:8, in peace, I will both lie down and sleep, for you alone, O Lord, make me dwell in safety. Pag ikaw nakapahinga, nakatulog, sa isang lugar na hindi yung bahay mo, wala doon yung problema mo, recharge ka pagbalik mo. At least 2 to 3 days. Kung kaya mo 1 week, go for it. So yun yung unang self-care, magpahinga at magbakasyon. Sa mga pagod, yan ang prescription. Hello? Mas magastos magkasakit. Mas magastos ma-hospital. Mas magastos mapraning. Sabi mo, mas magastos. Magbakasyon ka. Pangalawa, etong self-care na to, Philotia, i-apply natin sa ganito. Yung mga toxic situation tsaka toxic people, pag tinanggal mo sa buhay mo yan, mahal mo sarili mo. Hindi masama na mag-block, na mag-unfriend, literally, figuratively, at kung ano-ano pa. Ang sabi ng Bible, ang mata mo na nakakadala sa iyo sa kasalanan, kamay o anuman, putulin mo. Ang ibig sabihin nun, kahit sino pa na close sa iyo, importante sa iyo, mahalaga sa iyo, pero dinadala ka na sa kasamaan, nakaka-stress na sa buhay mo, putulin mo na. Huwag yung sabihin, asawa ko, yun lang ang hindi pwede. Ipaglalaban nyo yan. Okay, pwede kang dumistansya pero hindi mo pwedeng putulin. Pero the rest, okay, pag hindi mo yan pamilya, pwede mong iwanan yan. Tandaan nyo, ang pamilya mo lang ay yung asawa mo at anak mo. Yun. Yung extended, pwede mong iusog pala yun.
Kaya merong mga verses sa Bible, kagaya nito, bad company ruins good morals. Nakaka-stress yung taong palay kalokohan ng ginagawa, tas kasama mo. Okay? Proverbs 22:24-25, make no friendship with a man given to anger, nor go with a wrathful man, lest you learn his ways and entangle yourself in a snare. Yung laging mainit ang ulo, huwag kang didikit doon, yung laging galit. Pero kung ang dalawa yan ang kinagagalitan mo ay yung kinagagalitan ng Diyos at ng Biblia, tama yan. Kanino ba galit ang Diyos at ang Biblia? Kunyari, Proverbs. Anong lagi binabanggit sa Proverbs? Na ayaw ni Lord. Ayaw ni Lord ng tamad. Ayaw ni Lord ng fools. Sa Tagalog, mangmang o tanga. Galit siya sa tanga. Sabi mo sa katabi, galit si Lord sa tanga. Sa mangmang. Sa tamad. So, kung yan kinagagalitan mo, that's okay. Pero kung lahat kinagagalitan mo, galit ka sa buong mundo, nang wala namang kadahilan at rason, delikado ka, nakaka-stress ka. Ang Bible po, practical. Lagi sinasabi doon, huwag kang magalit lagi kasi nakaka-stress yan. Huwag kang magtanim ng sama ng loob, nakaka-stress yan. Huwag kang mag-alala, nakaka-stress yan. Lahat ng bagay na nakaka-stress, pinagbabawal ng Bible. Kaya nga, kung pinagbabawal ng Bible na nakaka-stress, why not we? Ilayo mo yung nakaka-stress sa buhay mo, kahit pa pamilya minsan. Hindi mo final na puputulin, pero pwede kang lumayo. Yung me time, layo ka muna sa asawa mo kung talagang siyang source ng stress mo. Anak mo, layo ka, magbakasyon ka mag-isa. Hindi yan kasamaan. Yan ay self-love. Oh, ganun. Oo, ganun. Self-love yan. Bago mo mapatay ang asawa mo at anak mo, lumayo ka muna. Hindi love na yun pag napatay mo yan. Kung lumayo ka, pagbalik mo na miss mo, uy, naku, na-miss ko kayo. Walang nagpasaway sa akin ng 2 araw. Di ba? Hello? Hindi masamang mahalin ang sarili. Inuutos yan ng Biblia. So, yung taong laging mainitin ang ulo, nakaka-stress yan, yung laging galit, tas walang dahilan. Naku, layo-layo ka na dyan. Karugtong, verse 25, Proverbs 22 pa rin. Be not one of those who give pledges, who put up security for debts. If you have nothing which to pay, why should your bed be taken from under you? Alam niyo yung mga nagagarantor? Ano pa yung isang tawag doon? Co-borrower. Co-maker. Ayan. Hindi ka pwedeng maganyan. Stressful yan. Sige po, pautangin mo siya. Ako bahala. Ay, hindi nagbayad. Sino sisingilin? Ikaw, anong ginawa mo sa buhay mo? Ini-stress mo. Ilan ang ginaranturan mo? 10. Tigwa 1 million ang inutang. Saan ka dadamputin? Kulungan. Kulungan, nakaka-stress po yung mga ganyan. Huwag mong papasukin yan. Huwag kang magmagaling at hindi ka ang Mesaya. Pag ginawa mo yan, hindi ka lang Mesaya. Mesayad na tayo niyan. Bawal sa Kristiyano ang nagagarantor. Bawal nga ang mangutang, magarantor pa. Sabi mo, huwag mo stress ang buhay mo. Huwag kang gagarantor sa iba. Kung hindi nila kaya, huwag mo silang tulungan magpilit, mag-social climb. Kung saan mo kaya, doon ka lang. Nakaka-stress yan. So self-love, self-care, removing oneself from toxic situations and distancing from toxic people is sometimes necessary for mental, emotional, and spiritual health. This is biblical. You cannot love others unless you love yourself. Pag depleted ka na, emotionally, mentally, spiritually, wala ka nang i-give dahil na-drain ka na, you need to be recharged. Minsan, kaya nag-aaway ang mag-asawa at pamilya, wala na, depleted na pagod na. Kaya sabihin mo sa katabi mo, alam na this. Pahinga lang pala ang sagot. Mahalin mo sarili mo. Paano yung mga anak ko, paano yung asawa mo? Hindi marunong magluto yung asawa mo So, mo siya, wag siya kumain. Anak mo, wag pakainin. Self-love yan. Yes. Para matuto. Okay? Self-love. Sabi mo sa katabi mo, self-love. Self-care. Dahil, kahit sa church,
kami todo bigay. Pero lagi na sa likod ng utak ko, kailangan kong magtira sa sarili ko kahit onte. Dahil pag wala akong tinira sa sarili ko kahit onte, hindi ako tatagal dito, kayo lugi. Kagaya ngayon, daming mga activities. Nag-speak ako kagabi sa couples, mamaya sa SYP, may meeting pa ako, tapos maraming schedule eh. Tinatansya ko yun. Kailangan kong magbawas pag may dinagdag ako. Dahil pag hindi ko yan ginawa, talo tayo, talo ako, talo kayo. Pag yung mga magulang nyo, pinagod nyo ng todo, lahat siya, at walang self-care para sa nanay, tatay nyo, ang mangyayari, mawawalan kayo ng magulang, magiging orphan kayo agad. So dito tayo papasok sa pangalawa, family love. So pang-anim, storge. Storge is family love. This is the love usually by parents naturally feel for their children. It's based on natural feelings and effortless love. Ang nanay, ang tatay, matinong nanay at matinong tatay, walang kahirap-hirap, walang kapagod-pagod na mahalin ang kanilang anak. Hindi na yan inimemorize. Matik yan. Although, the way we show our love to our children, minsan iba-iba. Minsan, in a way na masungit, matulog ka na ha! Puyat ka na naman. Oh, yan yung ginawa ko kasi kagabi. 3 oras lang tulog mo. Kasi minsan hindi mo makuha sa patulog ka na. 3 oras lang tulog mo, di ba? Oh, yung mga ganun ba? So, that's love. Minsan tough love. So, ang magulang, natural na mahalin ng mga anak. Walang kahirap-hirap. Pero the way they express, doon lang nagkakaiba-iba. Okay? Minsan yung love mo masyadong loosely, masyadong rigid. Depende. Pero sabihin nyo sa mga anak nyo, pagmamahal pa rin yun. Pasalamat kami, magulang ka. The mere fact na buhay ka ngayon at hindi ka iniwan sa gate ng sementeryo, ng simbahan, mahal ka ng magulang mo. The mere fact na tumanda ka at pinaaral ka, may kinakain ka pa hanggang ngayon, mahal ka ng magulang mo. Hindi man sila perfect, hindi man tama minsan yung kanilang ginagawa o sinasabi, pero mahal ka ng magulang mo kaya ka pa buhay ngayon. Kaya ka pa umabot ngayon. Kaya ka pa malusog ngayon, di ba? Kaya ka pa kumakain ngayon, mahal ka ng magulang mo. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng magulang mo. Walang kapagod-pagod yan. Matik yan. So storge is the love that knows forgiveness, acceptance, and sacrifice. Kahit gigil na ang mga magulang sa mga anak, hindi nila matiis ang kanilang mga anak. Okay? Ang tanong lang, ang mga anak ba, natitiis ba ang magulang? Hindi kaya ng magulang tiisin ng anak, pero ang anak kaya? Kaya. Ng mga anak. Sino ba dito anak? Taas ang kamay. O, lahat tayo anak no? Yun naman pala di nagkaintindihan tayo. Lahat tayo anak So pare-parehas pala tayo rito. Ay, sino naman yung mga magulang dito? Taas ang kamay. Ayan. So what you saw, you reap. It is the one that makes you feel secure, comfortable, and safe. Ang mga anak, safe na safe sila sa mga magulang. Yan, pag nagmi-meeting kami, yung mga bata, yung mga anak nila, Daddy, pag pumunta sa daddy nila, yung yakap ng gano'n, tapos hawakan ng daddy o ng mommy, yung mga bata, feel safe. Yung isa, lulundag sa hagdan, ganyan kataas, ano gagawin mo dyan? I'm waiting for my daddy, then jump. Okay to Sabi ko, don't do that on the 3rd floor. Delikado. So, they feel safe. Ito yung pagmamahal ng magulang sa anak. So ito yung tinatawag na parental love o storge. So family love, simulan natin sa parental love. Sa 1 Kings chapter 3, one time, merong lumapit kay King Solomon. Ka-install pa lang niyang king at binigyan siya ni Lord ng wisdom. And to check or to know kung talagang nabigyan, nagkaroon ng testing. May pumuntang 2 babae, prostitute, na magkasama sa bahay. Pareho silang nabuntis at nanganak. Yung isa, namatay yung anak. Okay? Namatay yung anak ng isa. Ang ginawa ng isa na namatayan, kinuha yung buhay na baby at
tinabi sa kanya at yung patay nilipat niya doon sa isa. So nung nagising sila, sabi dito, nagkapalit na. Then the woman whose son was, tinanong ni King Solomon, anong gusto niyong gawin? Sabi niya, hindi, akin yan, anak ko yan eh. So ganito na lang, sabi ni King Solomon, magdala kayo ng espada rito. Tapos sabi niya, divide the living child in two. And give half to the one and half to the other. Hatiin natin yung bata. Sabi mo, anak mo yan. Sabi mo, anak mo. So hatiin natin. Hati kayo. Kung kayo magulang, anong gagawin niyo? Papayag kayo na yung anak nyo hatiin? Ha? Anong gagawin niyo? Yung hindi tunay na nanay na namatayan na ng anak, sabi niya, sige, hatiin na lang natin para walang gulo. Pero ang sabi ng tunay na magulang, then the woman whose son was alive and said to the king, because her heart yearned for her son. Yung puso ng tunay na nanay nagmamahal sa anak, handang masaktan, handang mawalan, wag lang mamatay yung anak niya. Ganon ang pagmamahal ng magulang sa anak. Hindi baling masaktan sila, hindi baling mahirapan, hindi baling walang kakainin, basta lang makakain yung anak. Hindi baling walang bagong damit, walang bagong brief. Walang bagong sapatos, basta yung mga anak may bago, may pang-enroll. Mga anak, makinig kayo. Ganon magsakripisyo ang magulang nyo. Tapos paglaki nyo, sasagot-sagutin nyo lang. Pag tinanong kayo, sasagot ka pa. Di ba? Paglaki nyo, barubal yung mga sagot nyo, samantalang yung sakripisyo ng magulang nyo mula nung maliit kayo, kung ilang taon na kayo ngayon, kalahati ng buhay nila o buong buhay nila binigay sa inyo, tapos gaganunin nyo lang. Ngayon sabi dito, he yearned for her son. Ang sabi niya kay King Solomon, oh my Lord, give her the living child and by no means put him to death. Huwag niyong patayin, hayaan mo na sa kanya nilang yan. Ayaw niyang masaktan yung anak niya, hindi bali siyang masaktan. Ayaw niyang mahirapan yung anak niya, hindi baling siya na lang ang mahirapan, yung magulang. Mga anak, mga youth, ganon ang mga magulang. Inuuna ka. Huli sila. Ganon kami. Ganon ang tunay na magulang. Inuuna yung kapakanan ng mga anak kaysa sa sarili. Hello mga anak. Nawala na naman sila. Nag-alisa na naman. Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Okay, bilang ganti, dahil ang parental love ay handang mag-sacrifice, ibigay ang lahat, mahirapan o masaktan, mabuhay ka lang. Marating lang yung pangarap para sa'yo. Magawa lang yung dapat magawa sa buhay mo. So bilang ganti, ito naman ang dapat mong gawin. Love for parents. Storge is family love. Mahal ng magulang ang anak. Dapat ang anak nagmamahal din sa magulang. Unfair naman yung isa lang. Gulangan na yun. Ikaw pa yung anak, ikaw pa yung magulang. Sabi na Ephesians 6:1-3. Children, nandiyan ba kayo? Children, obey your parents in the Lord. For this is right. Ito ang tama, yung sumunod ka. Paano kung hindi ka sumusunod? Right or wrong? Pag sumunod, pag hindi sumunod, wrong. So alin ka doon? Right or wrong? Anong ginagawa mo? Right or wrong? Honor your father and mother. Igalang mo ang tatay mo at nanay mo. This is the first commandment with a promise. In the Old Testament, may utos sa 10 Commandments na igalang mo ang mga magulang mo dahil pag hindi mo yan ginawa, mamamatay ka. Pero pag ginawa mo, pagpapalain ka haba buhay mo. Okay? Proverbs 32:22, listen to your father who gave your life, and do not despise your mother when she is old. Makinig ka sa utos sa sinasabi ng tatay mo at ng nanay mo, at huwag niyo silang babaliwalain pag matanda na sila. Okay? Colossians 3:20, children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Sundin nyo ang mga magulang nyo sa lahat ng bagay, except for 3.
Ano yun? Illegal, immoral, anti-biblical. Ngayon, ang tanong, mga kabataan, nung sinuway niyo yung mga magulang niyo, illegal ba yung inutos? Immoral ba? Anti-biblical ba? Kung hindi at hindi niyo sila sinunod, then you are committing sin. Nagkakasala kayo. At ang demonyo, every time na may kasalanan, parang langaw ang mga demonyo. Pinagpipiestahan ka. Ang pinapasukan ng demonyo sa buhay ng isang tao, kasalanan. Every time you sin, ang demonyo pumapasok sa iyo. Kaya nababaliw utak mo. Pinabayaan mong makapasok ang demonyo. So if you disobey your parents, sa Old Testament, ganito po ang ginagawa. Sabi sa Exodus 20, honor your father and your mother, that your days may belong in the land. Ito yung nabanggit ko kanina, that the Lord your God is giving you habang buhay mo at pagpapalain ka. Pero kung hindi, anong sabi dyan? Leviticus 20. Anyone who curses his father or his mother shall surely be put to death. Ang death penalty ay cover ang lahat, lalo sa pamilya. Pag binabastos mo, magulang mo, lalo na sinusumpa mo, nagsasalita ka ng hindi tama at hindi maganda, kailangan kang mamatay. In the Old Testament. Kung yan i-apply ngayon, ubos. Ubos ang kabataan. He has cursed his father or his mother, his blood is upon him. O ito pa. Deuteronomy 21:18-21. If a man has stubborn and rebellious son, who will not obey the voice of his father or the voice of his mother, and though they discipline him, ayaw sumunod, matigas ang ulo, rebelde, ayaw talaga makinig. Then his father and his mother shall take hold of him and bring him out to the elders of the city at the gate of that place where he lives. So ilalabas yung anak na pasaway at sasabihin sa madlang people ng mga kapitbahay, pasaway tong anak kong to, tirahin niya na. At lahat ng mga kapitbahay, kukuha ng bato, depende sa laki, at babatuhin siya hanggang siyang mamatay. Minsan, natatabunan talaga ng bato. Ganon ang ginagawa sa mga anak na pasaway sa lumang tipan. Then all men of the city shall stone him to death with stone. So shall purge the evil from your midst. Pag ito in-apply ngayon, may matira kaya? Siguro taga-Juhia lang matitira. Ang babait ng mga youth natin dito, hindi sumasagot sa magulang. Di ba? Hindi sumasagot sa magulang, di ba? Hindi pa balang-balang. Masunurin, di ba? Pag inutusan, agad-agad sumusunod. Ano, mami, daddy, ano yung utos mo pa? Hindi, ba't ako? Ako na naman. Wait lang. May ginagawa pa ako. Ba't ako? Paniki. Kaya nga dumadami virus dahil sa paniki. Hello? Mababait ang mga taga-Juhiyang youth. Masunurin yung mga yan. Hindi yan rebelde. Bakit galit na galit si Lord sa rebellion? Ang unang kasalanan na naimbento ng demonyo ay rebellion. Pride and rebellion. Nagrebelde siya sa Diyos. Kaya nga nung inutusan si Saul na patayin yung mga Amalek, nung bumalik siya at di niya sinunod, ang sabi niya, sabi ni Lord, through the prophet, rebellion is witchcraft. Stubbornness is idolatry. Pag ikaw rebelde, mangkukulam ka. Pag antigas ng ulo mo, sumasamba ka sa Diyos-Diyosan, ibig sabihin, sarili mo Diyos, sarili mo yung sinusunod mo, ayaw mong sumunod, at lahat yan, demonic. Pag ikaw rebelde na at hindi mo na mapigil, ibig sabihin, kargado ka na ng demonyo. Kaya pinapatay dito dahil nakakahawa ito. Kaya kung kayo ganun na, stubborn, rebelde, mag-isip-isip ka bago ka makontrol ng demonyo at madala sa impyerno. You need to repent. You need to change. Okay? Another. Family love can be shown in this way. Sabi dito sa Matthew 15:4-6, pinagalitan ni Jesus yung mga pare.
pare, yung mga religious leader. Sabi niya, God commanded, honor your father and your mother, and whoever reviles father or mother must surely die. But you say, sabi nyo, kayong mga religious leader, kayong mga pare, sabi nyo, if anyone tell his father or his mother what you should have gained from me is given to God. He need not honor his father for the sake of your tradition. You have made void the word of God. Sa Tagalog, ganito yung nakasulat. Yung pera na para sa magulang mo, tulong mo, ambag mo sa magulang mo, pang kuryente, pang tubig, pang kain, pang renta, pang internet, inoffer ko na kay Lord, nag-offering kasi ako, nag-tithes ako, wala na akong mabibigay sa inyo. Sabi ni Jesus, binabastos nyo ang magulang nyo. Pag ginamit nyo pa yung pangalan ng Diyos para hindi makatulong sa pamilya. Kahit pa sa Diyos yan, na sinabi nyo, nag-tithes kasi ako nag-offering ako may sharing kami kasi sa ministry, wala na ako ibibigay sa magulang ko. Ang sabi dito, you don't honor your parents. So the point is this, walang ganon sa Bible na yung para sa magulang, ibigay mo kay Lord. Yung para kay Lord, yung sa magulang, magulang. At pangalawang punto rito, ine-expect ng Bible ng Diyos na tumulong ka sa magulang mo. Hello? Na pag di ka pala tumulong sa magulang mo, ay you dishonor them. Hindi, binigay ko na sa tithes Meron kaming project sa ministry. So kung yun ay mali, lalo na kung hindi mo maipasyal ang magulang mo, hindi mo mailibre ang magulang mo, pero yung tropa mo, yung nililigawan mo yung girlfriend mo, biyahe kayo ng biyahe, tas magulang mo hindi mo may biyahe. Mas malala yun. Sobrang double dishonor yun. Hello? Kung kay Lord mo binigay, dishonor mo yung parents mo, kung sa tao mo binigayan. May mga kilala ako, na kung gumasto sa kanilang girlfriend, o nililigawan, o kung sino man, ay gano'n na lang, pero ang mga magulang hindi nila magastusan. You honor your parents? Wala naman dito yon. Wala naman dito yan. Sinasabi ko lang. So if you want to honor your parents, pinaghirapan ka, ginastusan ka, unahin mo sila bago iba. Walang kumibo, uwian na. Bago ka gumastos sa iba, unahin mo magulang mo. Tandaan nyo, ang immediate family mo kung single ka, yung tatay mo at nanay mo, kapatid mo, yan ang immediate family mo pag single ka. Pero kung nag-asawa ka na, ang immediate family mo, yung asawa mo, hindi na yung mga magulang mo. As long you are single, may girlfriend ka o may nililigawan ka, ang priority mong gastusan, hindi sila, magulang mo. Kung may asawa ka na, ang gagastusan mo, asawa mo, anak mo. Maliwanag hindi. Pag hindi mo yung ginawa, anong sabi ng Bible? You dishonor your parents. Kung sa Lord binigay, na dishonor yung parents. Kung sa tao binigay, double dishonor. Sabi sa katabi mo, alam na. Nasa Bible yan, ha? Sa Facebook, may nakita ako na post dito, according to Dr. Tony Lechon. Hindi ito pagkain, ha? Ito'y sikat na doktor na nakikipaglaban din sa karapatan ng ating bansa, especially the area of medical and health. Sabi niya, after a certain age, alam naman natin to pero gusto ko lang i-remind, after a certain age, your parents slowly become your children. They ask simple questions, repeat stories, and depend on your patience the way you once depended on theirs. Pag ang mga magulang ay may anak na maliit, ang kulit nung 2 years old, Daddy, pag pumunta ba tayo sa langit, kakain pa tayo, matutulog pa? Yan yung mga tanong. Tapos mamaya, uulitin. Ang kulit, no? Kayo, magulang, pag ganun kakulit yung anak nyo, binabatukan nyo, kulit mo 2 years old ka lang, ganyan ka pa magtanong ba? Ginaganon nyo? Di ba hindi? Pinagtsatsagaan nyo at nakukyutan kayo. Ang talino na anak ko, tanong ng tanong. Di ba ganun? Ang talino. 3 years old, 4 years old. So ganun pa rin yan. Habang tumatanda, nag-iiba yung level nila, pero pinagtsatsagaan ka ng magulang mo. Ngayon, nag-edad 25 ka na.
25, kung ang magulang mo nag-asawa ng 25, ilang taon na sila pag 25 ka na? 50 na sila. So medyo nagkakaiba na yung takbo ng utak. Pag pumatak ng 60, naging senior na yan, eto na. Yung cycle niyan, pabaliktad na. Nagiging makulit na sila. Dati ikaw ang makulit. Ngayon sila na makulit. Hello? Nung makulit ka, anong ginawa nila? Kinutusan ka. Kulit mo 2 years old ka. Ano, kinutusan kayo? Binatukan kayo? Di ba hindi? Maliban na lang kung mayroong gumawa nun, sorry Wala Ang matinong magulang, pinagtiyagaan, tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon, sila naman ang makulit. Sila naman ang ulyanin. Sila naman yung paulit-ulit ng kwento. Sila naman yung nakakalimot. Sila yung mabagal ng mag-isip. Ngayon, galit ka. Tanda-tandaan nyo na tapos di mo alam yan. Hello? Tagal nyo na sa mundo, tapos tatanong ka pa. Mga anak, makinig kayo. Yung cycle na to, iikot at one day, kayo naman. Kayo naman magiging ganito. Makulit ka, tumanda ka, makulit ka na paglagpas ng 60, 65. So, pinagtiyagaan ka at this age, dapat pag 25, 30 ka na, ikaw naman nagtsatsaga sa mga magulang mo, lalo na kung single ka. O kahit may asawa ka na, dadating yung panahon na yung mga magulang yung tumanda na, they need you. Okay? Bagamat minsan sa katotohanan ng buhay, ako lang pag stressful ang buhay ko, mas gusto ko mag-isa. Pag wala yung mga toxic people, mas payapa buhay ko. Mas hahaba buhay ko. Pero kung nakakaintindi naman yung mga tao sa paligid mo na nai-stress si daddy, nai-stress si mommy, then you're helping. Kasi ang mahirap dito, yung dapat makatulong ka, ipabigat ka pa. Mas stressful yun. Yung dapat itong bagay na to, pantanggal ng stress, naging source of stress. Mahirap yun. Kaya be practical pagdating sa bagay na yon. So ang sabi dito, very few understand this role reversal. What looks like innocence or inconvenience sa mga anak, ang kulit naman ni daddy, ang kulit naman ni mommy. Sinabi ko na yan kahapon, tinuruan na kita, nakalimutan mo na naman. Tuturuan ulit kita ngayon. Bakit? No? Ikaw ba 2 years old, 3 years old, ilang ulit kang tinuruan, magsulat? Ilan? Sabi mo, daddy, ada, mami, mama. Ilang ulit? Tapos papatulong lang, lalo ng mga teki-teki, di ba, sa computer. Hindi pa alam, dinuro ko na kahapon yan Hello? Pwede ba, mga anak? Nakikinig ba kayo? Reversal. Kayo naman, magtiyaga. Pinagtiyagaan kayo Ayaw niyo, wag. It's really time coming full circle. Don't correct them harshly. Ang tanga-tanga nyo naman. Tanda-tanda nyo, tanga pa kayo. Yung iba hindi sinasabi pero nasa utak nila. O, di ba? Kasi nag-aalangan kayo sabing, tanga naman ang tatay ko, nanay ko. Pero nasa utak mo yon. Ang kasalanan, hindi nagsisimula sa bibig, sa utak at puso. So nagkakasala ka. Binabastos mo, magulang mo. Kaya sabi dito, don't correct them harshly. Don't rush them. Dalian nyo. Matanda na nga Pag nagmi-meeting kami, mga pastor na 68, 70, kung gumalaw sila, kala mo mga robot. Tapos, sabi, parang papunta yata ako doon. Para mga robot. Ay, sana hindi nila marinig to. Ang babagal. Sabi ko, nako, lapit na. So ganun din mga anak, intindihin nyo, don't rush them, care for them the way they once protected you. Lalo na kung naghirap at pinagtiyagaan kayo, huwag nyo silang kalimutan sa pagtanda nila.
This is not a burden, it is repayment. Quietly wrapped as love. Mga anak, storge, family love. Dapat mahal ng magulang yung mga anak, mahal ng anak ang magulang. At para mamahal ng anak ang magulang, obedience, honor, respect. Huwag niyong bastusin ang mga magulang niyo, lalo na pag matatanda na. Lalo na pag mabagal na, lalo na pag ulyanin na, lalo na kung makulit na at mahirap ng kausap. Hello? Dahil what you sow, you will reap. Pag nagtanim ng mabuti magulang nyo at gumanti kayo ng masama, ang kalamidad ay hindi mawawala sa tahanan nyo pag nagpamilya na kayo. At yung mga anak nyo, mas malala ang gagawin sa inyo. Dahil what you sow na isa, aani ka ng marami. When you sow a wind, you will reap a whirlwind. Kaya ngayon pa lang magtino ka na. Amen? Tayo. Sino po yung mga ngayon lang naka-attend dito? Meron po ba? First timer? Taas nga po ang inyong kamay, wagayway. Ayan, wagayway. Sige, kung meron po, punta po kayo dito, tapos na tayo, closing prayer. Ay pagpe-pray ko po kayo, bitbitin nyo na yung mga gamit nyo dyan. Kung may nag-invite, pakisamahan. Kung wala naman yung mga ushers natin, samahan nyo po sila, punta kayo dito sa harapan, pagpe-pray ko kayo. And then after this, lahat ng may mga anak na umaten sa kids, punta po kayo dito sa left ko, may meeting tayo saglit. So lahat po ng first timer, ngayon lang naka-attend, tayo po kayo dito, harap kayo sa akin. Ayan. Sige po. Ayan, welcome po kayo sa Juhia. Juhia is Jesus Our Hope International Assemblies. Although, yung pangalang Juhia po, hindi yan importante. Ang importante po dito sa grupo namin is yung tinuturo na galing lamang sa Bible. Kami po ay Christian group na walang relihiyon na tinataas, walang sekta o grupo na pinopromote, kundi si Jesus lang. Because we believe, according to the Bible, Jesus is the only way to heaven. Jesus is the way, the truth, and the life. No one can go to heaven, to the Father, except through Jesus. Si Jesus lang po yung namatay sa krus para tayo iligtas, patawarin, at dalhin sa kalangitan. Si Jesus lang, wala nang iba. Hindi pastor, hindi pare, hindi religious leader. Pangalawa, Bible lang tinuturo namin dahil we believe that the Bible is the Word of God. Ito yung manual for living. Yung mga diniscuss natin kanina, nasa Bible yon. Anything under the sun, makikita nyo sa Bible. Kung gusto nating makasiguro, kung tama yung tinuturo, read the Bible. Ang sabi doon sa John 8:31, you will know the truth. If you continue in the Word of God, you will know the truth, and the truth will set you free. So yun po, kaya dito po, welcome po kahit sino, kahit anong religion mo, wala tayong problema kasi Jesus lang kami, Bible lang. So before we close, ito pong 8 klase ng pagmamahal na to, merong higit sa lahat ng ito. Yung dulo, yung nabanggit kanina, yung agape. Itong pagmamahal ng Diyos sa tao na kahit sino ka pa, kahit anong sama mo pa, kahit anong kalokohang ginawa mo, kaya kang mahalin ng Diyos. Kaya kang patawarin ng Diyos at kaya kang bigyan ng bagong buhay. At yun yung nangyari sa akin. Pinatawad, nilinis, binago. So yung agape love na yan, ibinigay ng Diyos yan sa bawat isa. Pero hindi lahat tumatanggap niyan. Sabi doon sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, agape, sa sanlibutan, sa lahat ng tao, mahal niya. At kung sino mang sumampalataya sa Kanya, bibigyan ng buhay na walang hanggan. So binigay ng Diyos ang pag-ibig niya sa pamamagitan ni Jesucristo na matay sa krus. Sabi ng John 1:12, ang sino mang tumanggap sa Kanya, kay Jesus, binibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. So pag tinanggap mo yung pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo si Jesus, magiging anak ka rin ng Diyos. At alam naman natin, pag anak ka ng hari, kung ano yung meron yung hari, meron ka. Kung anak ka ng presidente, lahat ng meron siya, sa'yo. Kung anak ka ng Diyos, lahat ng meron ng Diyos, sa'yo din. So pag naging anak ka ng Diyos, dahil tinanggap mo si Jesus, magkakaroon ng pagbabago ang buhay niya.
beginning today. Gusto niyo ba yan? So, mananalangin tayo. Yung binigay, dalawa lang pwedeng gawin. Tanggapin o tanggihan. Kung gusto mong tanggapin, magpipray tayo ng pagtanggap kay Jesus sa oras na to. Lahat tayo pumikit, lahat tayo yumuko. At pwede bang itaas natin yung isang kamay natin sa Diyos? As we pray this simple prayer, sabihin nyo from the heart, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo, ako po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. nagpapakumbaba, Inaamin ko, inaamin ko, ako isang makasalanan ako'y isang makasalanan, at wala po akong magagawa at wala po akong magagawa para iligtas, para iligtas, para ayusin para ayusin, o baguhin man o baguhin man ang aking sarili. ang aking sarili. Ngunit Panginoon, Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya, ako po'y nananampalataya, kaya ka namatay sa krus, kaya ka namatay sa krus, ay para tubusin ako, ay para tubusin ako, patawarin patawarin, at linisin at linisin sa lahat-lahat sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa iyo ang aking puso. ang aking puso. Pinapapasok kita, Pinapapasok kita. tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, aking Panginoon aking Panginoon, at at tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat po Salamat po sa pagpapatawad mo sa pagpapatawad mo at sa pagmamahal mo at sa pagmamahal mo na natanggap ko na natanggap ko sa oras na ito. sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang pong magpipray. Pwede nyo na ibaba ang inyong kamay. Patuloy lang tayong nakayukot, nakapikit. Salamat, Panginoon, sa mga anak mo na lumapit dito sa harap. Kilalang kilala mo sila. Anumang dahilan na napadpad sila rito. Lord, ito'y planado mo. Kalooban mo na nandito sila ngayon. Kalooban mo na yung mga messages mo, yung word mo, narinig nila. Dahil alam mo kung ano yung pinagdadaanan nila. Alam mo yung mga sitwasyon na meron sila. At Lord, I believe, kinausap mo sila sa oras na to. Kaya ang dalangin ko, Lord, ano man din yung kanilang bigat na binibitbit, problema, sitwasyon, katagpuin mo sila sa oras na to. Patunayan mo na ang Diyos na aming sinasamba at pinangangaral dito, tunay at makapangyarihang Diyos. Hayaan mo, Lord, magkaroon ng turning point, ng breakthrough ang buhay nila mula ngayon. At dalangin ko yung pagpapala, maranasan nila. At sa lahat ng nandirito ngayon, Lord, i-bless mo kami sa buong linggong ito. Yung mga negosyo, yung mga trabaho, yung pamilya, yung katawan, spirito at kaluluwa namin, laging malusog, walang sakit, walang karamdaman, Panginoon. Sa mga may problema sa relasyon, Lord, dalangin ko na ikaw mag-ayos ng lahat ng ito. Tulungan mo sila na yung mga narinig namin kanina, ma-apply talaga sa mga anak, sa magulang sa anak, sa mag-asawa. Lord, itong kalooban mo na maging maayos ang buhay at pamilya ng bawat isa. Kaya salamat, Lord, sa aming pagtatapos ngayon at sa mga susunod pang Sunday, hayaan mo na ang puso namin ay excited para matutunan pa ang gusto mong matutunan namin. Sa lahat ng ito, we give you the praises, the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen.